Itinali ako sa sahig na parang hayop, habang ang asawa ko ay nakikipagtalik sa kanyang kirida sa mismong kama namin. "Pambayad utang ka lang, Helena!" ang dura ni Ricardo. Pero sa likod ng aking mga luha, isang apoy ang sumiklab. Hindi lang asawa ang tinalikuran ko, kundi ang mga magulang na nagbenta sa akin. Handa na akong sunugin ang imperyo ng mga Duarte. Sino ang huling tatawa kapag ang biktima ay naging hukom? Diyan ka lang sa sahig, Helena. Huwag kang maingay kung ayaw mo masaktan. Isipin mo na lang na isa itong sakripisyo para sa utang ng pamilya mo. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng katawan ni Helena. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Mahigpit na nakapulupot ang magaspang na lubid na unti-unting pumapaso sa kanyang balat. Sa itaas ng kanilang kama, sa mismong kama kung saan siya nang arap na bubuo ng isang masayang tahanan, naroon si Ricardo at ang babaeng si Clara. Napakasakit ng bawat paghinga ni Helena. Kaninang hapon lang, matiyagan niyang niluto ang paboritong adobo ni Ricardo. Inayos niya ang bawat sulok ng bahay kahit na masama ang kanyang pakiramdam dahil anbersaryo nila. Ang mesa ay puno ng pagkain, may mga kandila pa at isang sulat na nagsasabing handa na siyang maging isang ganap na ina. Nuwit ang regalong natanggap niya ay ang marahas na paghila ni Ricardo sa kanyang buhok, ang paggapos sa kanya, at ang pagpasok ni Clara sa kanilang silid na may dalang balita ng pagbubuntis. "Oh my God, Ricardo, she looks so pathetic." Ang boses ni Clara ay puno ng pangungut habang nakasanda sa dibdib ng kanyang asawa. "Hindi ko akalaing ang isang Moreira ay magiging ganito kababa. Akala ko ba, prinsesa ka sa inyo?" Hindi sumagot si Helena. Pinilit niyang lunukin ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat tawa ni Clara ay tila mga karayon na tumutusok sa kanyang puso. Pinagmamasta niya ang anino nila sa dingding, ang bawat kilos na tila isang dula-dulaan ng kataksilan. Ang init ng kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, bumabasa sa malamig na sahig na gawa sa nara. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit, mas matindi ang pagkadurog ng kanyang pagkatao. Bakit kailangang humantong sa ganito? Lahat ba ng pagtitiis niya sa loob ng 3 taon ay wala lang? Nang makatulog ang dalawa sa itaas, ang katahimikan ng silid ay naging kaaway ni Helena. Rinig na rinig niya ang tibok ng sariling puso. Mabilis at tila sumisigaw ng saklolo. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan. Bawat pagkiskis ng kanyang balat sa sahig ay nagdudulot ng hapdi. Ngunit kailangan niyang maabot ang kanyang cellphone na nahulog sa ilalim ng nightstand. Ito na lamang ang tanging pag-asa niya. Tatawagan niya ang kanyang ama. Tutulungan siya ni Papa. Ililigtas siya nito sa impyernong ito. Gamit ang kanyang mga daliri na halos wala ng pakiramdam dahil sa higpit ng gapos. Napindot niya ang huling numerong tumawag sa kanya. Ang kanyang ina. Sa ilang sandali ng pagtunog, sumagot si Mama Esmeralda. "Hello? Helena?" Ang boses ng kanyang ina ay tila isang anghel sa gitna ng kadiliman. Ma, tulungan niyo po ako. Si Ricardo, iginapos niya ako. May babae siya rito." Ang bulong ni Helena, boses na basag at puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa siya makatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Malakas at tila walang pakialam. "Ano bang sinasabi niyan?" "Esmeralda, sabihin mo sa kanya na huwag siyang gagawa ng eksena. Kakausap ko lang kay Ricardo kanina. Nagpadala na siya ng pera para sa utang natin sa kasino. Sabihin mo magtiis siya. Malaking halaga ang binabayad ng mga Duarte para sa kanya." "Helena, anak," ang dugtong ng kanyang ina na may halong peking pag-aalala. "Makinig ka sa papa mo. Malaking tulong ang pamilya ni Ricardo sa atin. Huwag mo kaming bibigiin. Isipin mo ang reputasyon natin. Matulog ka na lang at hayaan mo ang asawa mo. Ganyan talaga ang mga lalaki. Lilipas din yan." Naputol ang tawag. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ni Helena. Sa sandaling iyon, ang lamig ng sahig ay gumapang na patungo sa kanyang kaluluwa. Hindi lang si Ricardo ang naggapos sa kanya. Ang mismong mga taong nagbigay sa kanya ng buhay ang nagbenta sa kanya sa isang gintong hawla na puno ng tinik. Nakalugmok si Helena sa dilim.
Ang anino ng kanyang asawa at ng kirida nito ay tila isang sumpa sa itaas ng kanyang ulo. Wala nang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Ang pait ay napalitan ng isang nakakatulala na katahimikan. Kung ang mundong ito ay sadyang malupit, kung ang pag-ibig at pamilya ay mga salita lamang na ginagamit upang manlinlang, ano pa ang saysay ng pagiging mabuti? Hanggang kailan mananatiling nakagapos ang isang kaluluwang matagal ng pinatay ng kataksilan? Huwag kang umarte na parang namatayan, Helena. Marumi ang carpet. Linisin mo yan bago pa makita ni Ricardo. Ayoko ng malas sa bahay na ito. Ang boses ni Dunya Aurora ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Helena. Nakasandal ang matandang babae sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, kundi puro pandidiri. Sa paanan ni Helena, ang kulay pulang mansa sa puting carpet ay tila isang mapanghusgang saksi sa trahed, yang kapos sa salita. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas mula nang maramdaman ni Helena ang malakas na pagtulak ni Clara sa kanya mula sa itaas ng hagdan. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa matitigas na bait ang ay naging sanhi ng isang matalim na sakit sa kanyang puson. Isang sakit na alam niyang hindi lang dahil sa pagkakahulog. Habang nakahandusay siya sa sahig, nakita niya si Clara sa itaas, nakangiti ng mapait bago ito mabilis na naglakad palayo upang magpanggap na walang kinalaman. Ma, ang baby? Kailangan ko ng doktor. Ang pabulong na pagsusumamo ni Helena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tiyan na tila sinusubok ang pigilan ang buhay na unti-unting kumakawala sa kanya. Tumigil ka, Helena! Walang doktor na darating. Ang mabilis na sagot ni Dunya Aurora. Lumapit ang matanda at hinila ang braso ni Helena ng marahas upang patayuin ito. Kakaalis lang ng private doctor natin. Sinabi ko na sa kanya na walang dapat makaalam nito, lalo na si Ricardo. Hindi kailangan ng anak ko ang isang asawa na hindi man lang kayang protektahan ang sariling sinapupunan. Isang kahihiyan ito. Nanigas ang buong katawan ni Helena. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila yelo na pilit isinisaksak sa kanyang puso. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay wala pa sa kalahati ng sakit ng katotohanang itatago ang pagkamatay nito para lamang sa reputasyon ng pamilya Duarte. Pinanood niya ang matanda na kumuha ng isang timba ng tubig at basahan saka ito itinapon sa kanyang paanan. Linisin mo ang kalat mo. Now! Isang patak ng dugo ang maiwan dyan. Malalagot ka sa akin. At wag na wag mo sasabihin kay Ricardo na nakunan ka. Sasabihin natin na hindi ka talaga nabuntis na nagkamali lang ang laboratory. O, maliwanag? Sa gitna ng katahimikan ng malaking mansyon, si Helena ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa basang carpet. Gamit ang basahan, sinimula niyang kuskusin ang sarili niyang dugo, ang dugo ng kanyang anak na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang liwanag. Bawat kuskos ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang init ng kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na tubig sa timba. Ito ang pamilya na pinaglingkuran niya ng may katapatan. Ito ang bahay na itinuring niyang kanlungan, ngunit naging libingan pala ng kanyang pangarap. Sa bawat pagpiga niya sa basahan, nararamdaman ni Helena ang pagbabago sa kanyang loob. Ang dati-rating pusong-puno ng pagtitiis ay tila nagiging bato. Ang bawat hapdi sa kanyang puson ay nagiging paalala. Wala na siyang kailangang protektahan. Wala na siyang kailangang katakutan. Nang matapos niyang linisin ang huling bakas ng mansa, tumayo si Helena ng tuwid kahit na umiikot ang kanyang paningin. Sa kanyang paglalakad, patungo sa banyo upang itapon ang maruming tubig, napansin niya ang isang maliit na cabinet sa ilalim ng hagdan na nakabukas ng bahagya. Isang lumang cabinet na pagmamay-ari ni Lolo Ben. Ang tanging Duarte na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal bago ito pumanaw. May isang sobrang puti na nakasukbit sa pagitan ng mga lumang libro. Dahil sa kuryosidad at isang kakaibang kutob, kinuha ito ni Helena. Sa gitna ng kanyang panghihina, ang mga titik sa ibabaw ng sobre ay tila nagniningning sa kanyang paningin. Sulat kamay yon ni Lolo Ben, at ang nakasulat ay, "Para kay Helena, sa araw na mapagtanto mong ang ginto ay may kalawang."
Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang maliit na susi at isang papel na may mga listahan ng mga account number at mga petsa na hindi niya maintindihan sa simula. Ngunit sa pinakailalim ng sulat, may isang huling mensahe si Lolo Ben na nagpatigil sa mundo ni Helena. Helena, anak, huwag mong hahayaang ubusin ka nila. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Hanapin mo ang itim na notebook sa ilalim ng aking sa lumang library. Doon mo makikita ang tunay na mukha ng mga taong kinatatakutan mo. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa batok ni Helena. Ang sakit sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang lihim na sandata ang ibinigay sa kanya mula sa kabilang buhay. Sino ang mag-aakala na sa gabing nawalan siya ng lahat, doon pa niya mahahanap ang susi upang bawiin ang kanyang buhay? Wala nang sanggol, Helena. Kalimutan mo na ang nangyari dahil wala na itong silbi. Ang mahalaga ngayon ay kung paano mo pagsisilbi ang asawa mo nang hindi siya nadidismaya. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang bait ni Helena. Habang naglalakad ang matanda palayo, ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pagkatao ni Helena. Nakatayo si Helena sa gitna ng pasilyo, namumutla at nanghihina, hawak-hawak ang maliit na susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang sakit sa kanyang puson ay hindi pa rin humuhupa, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng magliyab. Hating gabi na nang maisipan ni Helena na pumunta sa lumang library sa dulo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa dilim. Ang mansyong ito, na dati niyang itinuring na palasyo, ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa kanya. Ang amoy ng luma at alikabok ay sumalubong sa kanya nang buksan niya ang mabigat na pinto ng library. Walang ilaw, tanging ang liwanag lamang ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana ang nagsisilbing gabay niya. Lolo Ben? Nasaan po iyon? Ang bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang kama na nasa sulok ng silid. Ang lugar kung saan madalas magpahinga ang matanda bago ito tuluyang bawian ng buhay. Lumuhod siya sa malamig na sahig, hindi alintana ang kirot sa kanyang katawan. Kinapa niya ang ilalim ng kama. Ang kanyang mga daliri ay humahawak sa magaspang na kahoy hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na uka. Isang malakas na pintig ng puso ang sumunod. Gamit ang susi na ibinigay ni Lolo Ben, binuksan niya ang isang nakatagong drawer. Isang itim na notebook ang tumambad sa kanya. Ang balat nito ay lumana, ngunit ang bigat nito ay tila naglalaman ng lahat ng kasalanan ng mga Duarte. Sa pagbuklat niya ng unang pahina, ang mga luha ni Helena ay muling pumatak, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Nakasulat doon ang mga pangalan, mga halaga ng pera, at mga transaksyong hindi kailanman nalaman ng publiko. Ang mga pirma ni Ricardo at Doña Aurora ay naroon, tila mga mansa ng dugo sa bawat dokumento. Hindi lang pala ako ang biktima ninyo. Ang pait na sambit ni Helena habang binabasa ang tungkol sa mga pamilyang Wina, sak na mga Duarte upang makuha ang kanilang mga lupain at ari-arian. Pati ang pagkakalugi ng negosyo ng sarili niyang ama ay nakaplano pala, isaglaro upang mapilitan silang ibenta siya kay Ricardo. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng doorknob ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pintuan ng library ay dahan-dahang bumukas. Nanigas si Helena sa kanyang kinalalagyan, mabilis niyang itinago ang itim na notebook sa loob ng kanyang damit. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig, at isang anino ang unti-unting lumalapit. "Anong ginagawa mo rito, Helena?" Ang boses ni Ricardo ay puno ng paghihinala. Humakbang siya papasok, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim habang tinitingnan ng kanyang asawa na pawisan at namumutla. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat yabag niya ay tila isang banta ng panganib. "Bakit ka nandito sa library ni Lolo sa ganitong oras? At bakit mo hawak ang ilalim ng kama niya?" Pinilit ni Helena na tumayo ng tuwid kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. "Hindi ako makatulog, Ricardo.
Naalala ko lang si Lolo Ben. Siya lang kasi ang tunay na nagmahal sa akin sa bahay na ito. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Hinawakan niya ang panga ni Helena at itinaas ito ng marahas upang magtagpo ang kanilang mga mata. Huwag kang magmalinis, Helena. Alam natin dalawa na wala kang halaga rito, kundi ang pagiging asawa ko. Huwag kang maghahanap ng kung ano rito na hindi sa'yo. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Ricardo ang isang bagay na nakasilip sa suot na damit ni Helena. Isang sulok ng itim na notebook. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang nakakatakot na galit. Aniyang itinatago mo? Ang sigaw ni Ricardo habang pilit na inaabot ang notebook. Pilit na umiwas si Helena. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, ang takot ay napalitan ng isang desisyon. Hindi siya papayag na makuha ito ni Ricardo. Hindi ngayon, hindi kailanman. Ibaba mo yan, Sofia. Huwag kang gagawa ng inyay. Ang sigaw ni Helena ay bumasag sa tensyon sa loob ng library. Mabilis siyang humarang sa pagitan ng baril ni Sofia at ng nanlilisik na mga mata ni Ricardo. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot kay Ricardo, kundi dahil sa panganib na mabulilyaso ang lahat ng kanyang plano. Helena, anong ibig sabihin nito? Bakit may daladalang armas ang kaibigan mo sa loob ng bahay ko? Ang ungol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paghalo-halo ng galit at gulat. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Mabilis na ibinaba ni Sofia ang baril, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim kay Ricardo. Pasensya na, Ricardo. Masyado lang akong naging emosyonal nang makita kong sinasaktan mo kaibigan ko. Alam mo na maabogado ako. Hinding-hindi ko hahayiang may mangyaring masama kay Helena. Umalis ka na, Sofia. Ako na ang bahala rito. Ang mahinahon ngunit determinadong utos ni Helena. Tiningnan niya ang kaibigan ng may pahiwatig na magtiwala ka sa akin. Nang tuluyang lumabas si Sofia, naiwan ang mag-asawa sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng library. Dahan-dahang lumuhod si Helena sa paanan ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang laylayan ng pantalon ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, Ricardo. Hindi ko sinasadya maglihim sa'yo. Ang notebook na ito lang ang tanging alaala na iniwan sa akin ni Lolo Ben. Akala ko kasi may mga mensahe rito para sa akin tungkol sa kung paano maging isang mabuting asawa sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena habang nakatingin sa ibaba. Ang kanyang pag-arte ay sadyang perpekto, ang boses na gumaralgal, ang mga balikat na tila bumagsak sa bigat ng kasalanan. Naramdaman niya ang kamay ni Ricardo na humawak sa kanyang buhok, hindi sa paraang mapagmahal, kundi sa paraang tila nagmamay-ari ng isang alipin. Talaga, Helena? Iyan lang ba ang dahilan? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay bumaba ngunit puno pa rin ng pagdududa. Siguraduhin mo lang, dahil kung malalaman kong nakikipagsabwatan ka sa Sofia na yan laban sa akin, hinding-hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Wala akong ibang hangad, kundi ang mapagsilbihan ka, Ricardo. Ang bulong ni Helena. Simula bukas, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kahit ang pagsilbihan si Clara, gagawin ko. Patunay lang na tapat ako sa pamilyang ito. Kinaumagahan, tila isang ibang Helena ang gumising sa mansyon ng mga Duarte. Maaga siyang bumangon upang ihanda ang paboritong almusal ni Ricardo. Hindi lang yon, matiyaga rin siyang nagtimpla ng gatas para kay Clara at inihatid ito sa silid nito ng may kasamang matamis na niti. "Here's your milk, Clara," sabi ni Doña Aurora, "kailangan mo ng maraming vitamins para sa baby." Ang wika ni Helena habang inilalagay ang tray sa bed table. Tiningnan siya ni Clara nang may halong pagtataka at pangungutya. "Wow! Biglang naging maamo ang tupa? Akala ko ba galit ka sa akin dahil kinuha ko ang asawa mo?" "Naisip ko kasi, wala namang may dudulot na mabuti ang galit," ang sagot ni Helena habang inaayos ang una ni Clara. "Ang mahalaga yung baby. Gusto kong maging maayos ang lahat bago siya isilang." Habang abala ang lahat sa pagkain sa dining room,
Palihim na pumasok si Helena sa opisina ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos gamit ang maliit na listening device na ibinigay ni Sofia kaninang madaling araw. Maingat niya itong idinikit sa ilalim ng mabigat na lamesang nara ni Ricardo. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, walang tunog, tila isang anino na gumagala sa dilim. Bago siya lumabas, isang gintong sandali ang nagpatigil sa kanya. Nakita niya ang isang lumang litra ni Ricardo nung bata pa ito, karga-karga ni Lolo Ben. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling dedikasyon. Sa aking apo, naway wag mong malimutan na ang tunay na yaman ay hindi nasa pitaka, kundi nasa kaluluwa. Napang-iti si Helena ng mapait. Ang lalaking mahal ni Lolo Ben ay matagal nang namatay, at ang halimaw na nasa harap niya ngayon ay kailangang pagbayaran. Mabilis siyang lumabas ng opisina at bumalik sa kusina. Ngunit bago ba siya makarating, narinig niya ang boses ni Doña Aurora na kausap ang isang hindi kilalang tao sa telep no sa loob ng library. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa. Ayoko ng anumang sabit. Kapag nakuha na natin ang lagda ni Helena sa mga dokumento, maaari na nating ituloy ang plano para sa kanyang mga magulang. Wala silang dapat itira, kahit isang kusing. Nanigas ang buong katawan ni Helena. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa dingding. Ang maskara ng katapatan na kanyang suot ay tila unti-unting natutunaw sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman. Ang bawat kumpas ng bulpen sa papel na ito ay parang pagbaon ng patalim sa sarili kong likod. Nuit, kailangang dumanak ang dugo upang matapos ang sumpa. Tinitigan ni Helena ang dulo ng bulpen habang dahan-dahang inilalapit sa puting papel. Ramdam niya ang titig ni Ricardo na tila isang buwa yang naghihintay sa kanyang biktima. Ang bawat salita sa dokumento ay pamilyar, mga katulad na terminong ginamit upang nakawin ang danggal ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ngiti sa loob ng puso ni Helena. Hindi siya ang biktima. Siya ang naglalatag ng bitag. Huwag kang mag-alala, Helena. This is for our future. Para kapag dumating ang baby natin ni Clara, secured na tayong lahat, ang sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay puno ng peking tamis na nakakasuka. Inakbayan niya si Helena, isang kilos na nagdulot ng pangingilabot sa balat ng babae. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang muka. Naiintindihan ko, Ricardo. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ang malambot na sagot ni Helena bago niya itunghay ang pirma. Sa bawat kurit ng tinta, tinatandaan niya ang mga detalye ng kumpanya. Isang shell company na nakapangalan sa isang dummy, isang bagay na itinuro sa kanya ni Sofia na kailangan nilang hanapin. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumangon si Helena. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim. Gamit ang susi ni Lolo Ben, pumasok siya sa silid kung saan itinatago ni Doña Aurora ang kanyang mga personal na ledger. Salamat sa listening device na itinanim niya sa opisina, nalaman niya ang password ng maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting ng Byrne. Ngayon, tingnan natin kung gaano kalakas ang pagmamahalan ninyong mag-ina. Ang bulong ni Helena sa sarili. Gamit ang kanyang kaalaman sa accounting at ang tulong ng mga impormasyon mula sa itim na notebook, nagsimulang maglipat ng pondo si Helena. Hindi niya ito kinuha para sa sarili. Sa halip, pinalabas niyang ang malaking halaga mula sa secret fund ni Doña Aurora ay inilipat sa isang bagong account na nakapangalan kay Ricardo. Ang account na ginagamit nito para sa mga luho ni Clara. Isang simpleng first drop of poison na sisira sa pundasyon ng kanilang tiwala. Kinabukasan, sa gitna ng hapunan, ang kapaligiran ay tila isang linyang malapit ng maputol. Nakaupo si Doña Aurora sa kabisera. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa sa kape na kanyang iniinom. Si Clara naman ay abala sa pagpapakita ng bagong brilyang tingsingsing na ibinigay ni Ricardo. Ricardo! Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan, malamig at puno ng awtoridad. May napansin akong hindi magandang paggalaw sa isa sa mga accounts ko. Malaking halaga ang nawawala. Napatigil si Ricardo sa pagsubo.
Baka nagkamali lang ang bangko, ma? O baka may binayaran ka hindi mo naala? Hindi ako nagkakamali, Ricardo. Ang sigaw ng matanda na nagpatalan kay Clara sa gulat. Ang pera ay inilipat sa account mo. Sa account na ginagamit mo para sa babaeng ito. Itinuro niya si Clara nang may pandidiri. What? Hindi ko alam yan, ma. Wala akong ginagalaw ng pera mo. Ang pagtatanggol ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamutla. Dito na pumasok si Helena. Sa isang maamong boses, humawak siya sa kamay ni Doña Aurora. Mama, baka naman po may kailangan lang si Ricardo para sa paghahanda sa panganganak ni Clara. Huwag na po kayong magalit. Pera lang naman po yun, di ba? Ang pagtatanggol ni Helena ay tila pagbuhos ng gasolina sa apoy. Lalong nagalit ang matanda dahil pinalabas nitong mas mahalaga pa ang kapakanan ni Clara kaysa sa kanyang awtoridad sa pera. Pera lang? Iyan ang pinaghirapan ko ng ilang dekada. Ang buliw ni Doña Aurora. Tumayo siya at hinarap ang kanyang anak. Ngayon ko lang napatunayan na wala kang utang na loob, Ricardo. Ninanakawan mo ang sarili mong ina para sa isang hamak na kirida? Hindi nga sabi ako, ma. Helena, anong pinagsasabi mo? Ang balisang tanong ni Ricardo, tumingin siya sa asawa, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya ay ang mga matang puno ng wat na pag-aalala. I'm sorry, Ricardo. Gusto ko lang namang makatulong. Ang sabi ni Helena, pilit na pinapatak ang luha. Sa loob-loob niya, pinapanood niya ang bawat reaksyon, ang bawat pag-aakusa ni Doña Aurora at ang bawat pagsisinungaling ni Ricardo ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang amoy ng malapot na strawberry syrup ay kasing tamis ng kasalan ng ipinupunla ni Clara sa pamamahay na ito. Ngunit kasing pait ng alalang pilit kong ibinabaon. Habang nagkakagulo ang lahat sa dining room, si Helena ay nanatiling nakaluhod sa sahig, hawak ang laylayan ng kanyang damit. Pinagmamasdan niya ang pulang likido na umaagos mula sa binti ni Clara. Alam niya ang amoy ng tunay na dugo, ang malansang amoy ng kamatayan na naramdaman niya nung gabing mawala ang kanyang anak sa ilalim ng hagdan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang hamak na laro, isang desperadong hakbang ni Clara upang pigilan ang galit ni Doña Aurora at ibalik ang atensyon ni Ricardo sa kanya. Ricardo, dalhin natin siya sa ospital! Now! Ang sigaw ni Doña Aurora na tila nakalimutan ang galit sa anak dahil sa takot na mawala ang inaasahang tagapagmana. Mabilis na binuhat ni Ricardo si Clara. Ang mukha ng lalaki ay puno ng takot at pagsisisi. Hold on, Clara. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo ng anak ko. Ang bulong nito, boses na basag at puno ng emosyon. Mga emosyong hindi kailanman naramdaman ni Helena mula sa kanya. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Helena sa gitna ng malawak at tahimik na silid. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa pulang mansa sa sahig. Kinuha niya ang isang puting table napkin at idiniit ito sa likido. Inamoy niya ito. Matamis. Isang mapait na niti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyadong maaga para sa drama mo, Clara. Pero sige, bibigyan kita ng mas malaking entablado. Ang bulong ni Helena sa hangin. Lumipas ang 2 araw. Si Clara ay namamalagi sa ospital. Nagpapahinga kunwari dahil sa banta ng pagkalaglag ng bata. Si Ricardo naman ay hindi umaalis sa tabi nito. Tila isang tapat na asawa na handang magsakripisyo ng lahat. Ngunit sa likod ng tabing, si Helena ay abala sa paghabi ng kanyang susunod na hakbang. Gamit ang isang bagong SIM card, nagsimulang magpadala si Helena ng mga mensahe kay Clara. Alam ko ang amoy ng strawberry syrup, Clara. Magkano ang ibinayad mo sa doktor para magsinungaling? At kumusta na si Basti? Alam ba ni Ricardo na siya ang tunay na ama? Sa loob ng suite sa ospital, halos mabitawan ni Clara ang kanyang mamahaling cellphone nang mabasa ang mensahe. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Lumingon siya sa pinto upang tiyakin na wala si Ricardo. Si Basti ang kanyang nakaraan, ang lalaki hindi niya maiwan-iwan kahit na nakakapit na siya sa yaman ng mga Duarte. Sino ka? Ano kailangan mo? Ang mabilis na reply ni Clara. Ang bawat letra ay puno ng takot.
Walang sagot mula sa kabilang linya. Isang katahimikan na mas nakakabaliw kaysa sa anumang banta. Nang hapong yon, pumunta si Helena sa ospital. May dala siyang isang bouquet ng puting rosas, mga bulaklak na sumisimbolo sa kalinisan, isang bagay na wala ang sinuman sa kwartong yon. Pagpasok niya, nakita niya si Ricardo na natutulog sa sofa, habang si Clara ay balisang nakatingin sa labas ng bintana. How are you feeling, Clara? Mas mabuti na ba ang lagay ninyo ng baby? Ang malambing na tanong ni Helena habang inilalagay ang mga bulaklak sa vase. Anong ginagawa mo rito, Helena? Ang mataray na sagot ni Clara, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng katapangan. Hindi mo kailangang magpanggap na nag-aalala ka. Alam nating dalawa na gusto mo mawala ang batang ito. Nagkakamali ka, Clara. Ang bulong ni Helena habang lumalapit sa kama. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang bibig ay malapit sa tenga ng babae. Gusto kong isilang mo ang bata niyan. Gusto kong makita ang mukha ni Ricardo kapag nalaman niyang hindi Duarte ang dugo na nananalaytay sa ugat ng sanggol mo. At gusto kong makita kung paano ka itatapon ni Doña Aurora sa kalsada na parang basurang galing sa kanal. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ikaw ang napapadala ng mga text. Shh! Baka magising ang mahal nating si Ricardo. Ang pagpapatahimik ni Helena ng may ngiti. Alam mo, Clara, ang tukso ay parang apoy. Masarap sa simula, pero kapag hindi mo na kontrol, buong buhay mo ang matutupok. At ang traidor ay laging nahuhuli sa sariling ambitag. Bago pa makasagot si Clara, biglang gumalaw si Ricardo sa sofa. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Helena. Mula sa pagiging mapanganib, naging isang maawaing asawa muli. Ricardo, gising ka na pala. Kakausap ko lang kay Clara. Sabi ko ay magtiwala lang siya sa Diyos at magiging maayos ang lahat. Ang wika ni Helena habang hinahawakan ang balikat ng asawa. Salamat, Helena. Salamat sa pag-unawa. Ang sabi ni Ricardo na tila na konsensya ng sandali, ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng tumunog ang cellphone ni Ricardo. Isang tawag mula sa kanyang head of security. Ang mukha ni Ricardo ay biglang naging seryoso at madilim. Ano? May nakapasok sa opisina ko? May nawawalang files? Ang sigaw ni Ricardo sa telpono. Tumingin si Ricardo kay Helena nang may halong pagdududa. Ngunit bago siya makapagsalita, isang nurse ang pumasok sa kwarto na may dalang mga resulta ng lab. Sir, ma'am, narito na po ang blood compatibility test results para sa baby. May kailangan po kaming linawin tungkol sa blood type ng ama. Helena, dalhin mo ang tray na ito sa mga bisita. Huwag kang tatayo riyan na parang estatwa. Magtrabaho ka para sa pagkaing ipinapakain namin sa iyo. Ang boses ni Doña Aurora ay pumutol sa ingay ng marang, yang tugtugin sa loob ng mansyon. Nayon, ang araw ng taunang fiesta ng mga Duarte, isang gabing puno ng kinang, mamahaling iyas, at mga peking ngiti. Habang ang lahat ng kababaihan ay suot ang kanilang pinakamagagandang terno, si Helena ay nakasuot ng simpleng uniforme ng isang katulong. Ang asawa ng tagapagmana ng Imperyong Duarte ay ginawang tagapagsilbi sa sariling ang tahanan. Ang bawat hakbang ni Helena sa gitna ng malawak na ballroom ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga dating kaibigan at kakilala mula sa mataas na lipunan. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na humuhui sa kanyang paligid, puno ng pangungutya sa kanyang kinasapitan. Poor Helena. Mula sa pag-iging prinsesa ng mga Moreira, naging serbidora na lang. Ang narinig niyang bulong ng isang matandang babae habang kinukuha ang baso ng champagne mula sa kanyang tray. Hindi kumibo si Helena. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Sa bawat basong kanyang kinukuha, maingat niyang pinupunasan ang gilid nito gamit ang isang espesyal na tela. Hindi upang linisin, kundi upang kuhanin ang mga fingerprint ng mga pangunahing kasosyo ni Ricardo sa negosyo. Sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, isang tahimik na koleksyon ng mga ebiden, siya ang nabubuo. "Oh, Helena! Right timing!" Ang malakas na tawag ni Clara. Nakatayo si Clara sa gitna ng grupo ng mga maimpluwensyang tao, suot ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay.
Nakasabit ang kanyang kamay sa braso ni Ricardo na tila ba siya ang tunay na may-ari ng mansyong iyon. Pakiserve naman kami ng red wine at pakibilisan na uhaw na ang mga importanteng bisita ni Ricardo. Ang utos ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng nakakaasar na ngiti. Dahan-dahang lumapit si Helena. Habang isinasalin niya ang alak sa baso ni Clara, sinadya ng huli na itabig ang kanyang braso. Ang pulang likido ay tumalsik at bumuhos sa puting uniforme ni Helena. Gumagapang pababa sa kanyang dibdib na tila isang sariwang sugat. Oops! I'm so sorry, Helena. My hand just slipped. Ang sabi ni Clara, bagaman ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Ricardo, look at her. Napaka-clumsy talaga ni Helena. Pakakailangan na nating kumuha ng mas expert na serbidora. Tumingin si Ricardo kay Helena, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Helena ay ang pamilyar na pandidiri. Umalis ka na riyan, Helena. Nakakahiya ka sa mga bisita. Magpalit ka at bumalik ka rito para linisin ang kalat. Tinalikuran sila ni Helena. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, ramdam niya ang init ng alak sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng galit sa kanyang kalooban. Pumasok siya sa isang madilim na sulok ng pasilyo upang punasan ang kanyang damit, nang biglang may isang anino na humarang sa kanyang daan. Isang matangkad na lalaki, suot ang isang mamahaling tuxedo, ang nakatayo roon. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at ang kanyang mga mata ay tila nakakatagos sa kaluluwa. Ito si Gabriel, ang tanging tao na kinatatakutan ng mga Duarte sa mundo ng negosyo. Hindi nababagay sa iyo ang mansa ng alak na yan, Helena Moreira? Ang boses ng lalaki ay malalim at seryoso. Napatigil si Helena. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Lumapit si Gabriel ng isang hakbang, sapat na upang maamoy ni Helena ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng lumang alak. Kilala ko ang mga biktima at kilala ko ang mga leon. Pero ikaw ay isang leona na nagpapanggap na kuting. Inabot ni Gabriel ang isang malinis na panyo kay Helena. Gamitin mo ito. At tandaan mo, ang alak ay madaling malinis, pero ang dungis sa pangalan ng mga Duarte ay hindi na mabubura kapag natapos na ang gabing ito. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Anong alam mo? Alam ko ang ginagawa mo sa mga fingerprints. Alam ko ang tungkol sa itim na notebook. Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Helena. Nandito ako hindi para pigilan ka, kundi para panuurin ang pagbagsak nila. Pero mag-ingat ka, Helena. Si Ricardo ay may planong hindi mo pa alam. Anong plano? Ang mabilis na tanong ni Helena. Bago pa makasagot si Gabriel, narinig nila ang malakas na anunsyo ni Ricardo mula sa ballroom. Ladies and gentlemen, may mahalaga kaming sorpresa sa gabing ito. Isang balita na magbabago sa kinabukasan ng Duarte Group. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila mga saksak sa aking pandinig. Bawat iyaw ng pagbati ay tila huling hantungan ng danggal ng aking pamilya. Nakatayo si Helena sa gilid ng ballroom. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa tindi ng traidor na selyo sa mga papeles na hawak ni Ricardo. Ang lupain ng kanyang mga magulang, ang huling piraso ng kanilang kasaysayan ay wala na. Ipinamigay ito ni Ricardo sa kirida nito sa harap ng buong mundo at siya, ang tunay na asawa, ay ang siyang nagbukas ng pinto para sa sarili niyang kapahamakan. Smile, Helena. People are watching. Ang bulong ni Ricardo habang lumalapit sa kanya, isang baso ng champagne ang hawak at ang kabilang kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang siko. Huwag mong sirain ang gabi ni Clara. Isipin mo na lang, pambayad utang ito sa lahat ng kahihiyang idinulot ng tatay mong sugarol sa amin. Hayop ka, Ricardo. Ang mahinang tugon ni Helena, ang kanyang boses ay puno ng lason. Ginamit mo ang tiwala ko. Tiwala? O katangahan? Ang nakakalokong sagot ni Ricardo bago siya tinalikuran upang makipagtawanan sa mga kumpare niya. Dali-daling lumabas si Helena sa garden upang makalanghap ng hangin. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog na. Doon, sa ilalim ng malalaking puno ng nara, naghihintay ang lalaking nagngangalang Gabriel. Nakasandal ito sa isang kolumna,
Ang usok mula sa kanyang sigarilyo ay dahan-dahang nawawala sa hangin. Sabi ko naman sa'yo, hindi sila marunong lumaban ng patas. Ang boses ni Gabriel ay kalmado. Tila ba inaasahan na niya ang mangyari? Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa akin? Ang tanong ni Helena, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nandito ka ba para pagtawanan din ako? Imbes na sumagot, lumapit si Gabriel at may kinuha sa loob ng kanyang tuxedo. Isang lumang pitaka na gawa sa balat. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang kupas na larawan sa loob. Isang magandang babae na may suot na puting sampagwita sa buhok. Nanigas si Helena. Si Mama yan? Saan mo nakuha yan? Ang pangalan ng ina mo ay Elena, katulad ng sayo. At noon dalaga pa siya, bago siya napilit ang pakasalan ng ama mo dahil sa utang, siya ang babaeng pinang-akuan ng aking ama ng panghabang buhay. Ang revelasyon ni Gabriel ay tila isang kulog sa tahimik na gabi. Ang pamilya Duarte ang sumira sa pangarap ng mga magulang ko, Helena, katulad ng ginagawa nila sa iyo ngayon. Hindi makapagsalita si Helena. Ang mitsa ng kanyang galit ay nadagdagan ng isang malalim na koneksyon sa nakaraan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lamang isang stranger. Siya ay bahagi ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Helena, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahil ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. O higit pa ron, ang sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang kamay ni Helena, ang kamay na may mga paltos pa dahil sa paglilinis ng mansyon, at dahan-dahan itong hinalikan sa likod ng palad. Pero tandaan mo, sa mundong ito, walang libreng tulong. Handa ka bang ibigay ang lahat upang makitang gumagapang sa putik si Ricardo? Lahat. Ang walang pag-aalin lang ang sagot ni Helena. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa damuhan. Mabilis na lumitaw si Ricardo mula sa kadiliman, ang kanyang mukha ay madilim at ang mga mata ay nalilisik sa selos at galit. Helena? Anong ginagawa mo rito kasamang lalaking ito? Ang sigaw ni Ricardo. Lumapit siya at marahas na hinila si Helena palayo kay Gabriel. Akala ko ba ay serbidora ka lang ngayong gabi? Bakit ngayon ay nakikipaglandian ka na sa kaaway ko? Tumiin si Gabriel kay Ricardo nang may mapanganib na ngiti. Huwag kang masyadong kampante, Ricardo. Ang hawak mo ay baka hindi na sayo bukas. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang sampal ng kaaway, kundi ang yakap ng taong akala mo ay sayo, habang may hawak palang patalim sa iyong likuran. Nakatitig si Ricardo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nawala ng buhay, habang ang paulit-ulit na boses ni Clara mula sa cellphone ni Gabriel ay naglalakbay sa kanyang isipan. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang danggal. Si Clara, ang babaeng ipinagpalit niya kay Helena, ang babaeng dinala niya sa sariling kama. Ang babaeng akala niya ay nagdadala ng kanyang tagapagmana, ay isa palang malaking kasinungalingan. Hindi totoo yan. Edited yan. Pakanan niyo lang ito. Ang sigaw ni Ricardo, bagaman ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng katiyakan. Huwag kang bulag, Ricardo. Mas matalino ka sa inaakala ko. O baka sadyang nilamon ka lang ng iyong sariling kayabangan. Ang mahinahong sagot ni Gabriel habang ibinubulsa ang kanyang cellphone. Tinalikuran niya ang mag-asawa at dahan-dahang naglakad palayo, iniwan ang isang lason na alam niyang kakalat sa buong sistema ni Ricardo. Mabilis na hinila ni Ricardo si Helena pabalik sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay puno ng dahas. Ang mga kamay ni Ricardo ay mahigpit na nakabaon sa braso ni Helena. Pagpasok nila sa ballroom, ang musika ay masaya pa rin, ang mga bisita ay nagtatawanan, at si Clara ay nasa gitna ng mga kababaihan, nagmamalaki sa kanyang bagong titulo ng lupa. Ricardo, where have you been? Hinihintay ka na ni Doña Aurora para sa toast. Ang masayang bati ni Clara, ang kanyang muka ay puno ng inosenteng ngiti na tila walang bahid ng dumi. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, marahas niyang binitawan si Helena at hinarap si Clara.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bumubulwak na bulkan. Napansin ng mga bisita ang tensyon. Unti-unting namatay ang musika at ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sino si Basti, Clara? Ang tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng pang-anib. Napatigil ang mundo ni Clara. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nang inginig sa kanyang kamay. Basti? Sinong Basti? Ricardo, baka nakainom ka na ng marami? Huwag mo akong gawing gago! Ang sigaw ni Ricardo na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ng kristal ang narinig sa sahig. Ang mapulang alak ay kumalat sa puting simento. Tila isang babala ng paparating na gulo. Narinig ko ang lahat! Ang plano nyo, ang lupa, ang batang yan. Kanino ito, Clara? Kanino? Dito na pumasok si Doña Aurora. Pilit na inilalayo ang kanyang anak. Ricardo! Nakakahiya! Maraming bisita. Pag-usapan natin ito sa taas. Wala nang dapat pag-usapan, Ma. Ang bulyaw ni Ricardo. Ngunit sa gitna ng komosyon, isang empleyado ng Duarte Group ang mabilis na lumapit kay Ricardo. Pawisan at namumutla ang muka. Sir Ricardo, kailangan niyo pong makita ito. Ngayon din. Ang sabi ng lalaki habang iniabot ang isang tablet. Kinuha ni Ricardo ang tablet. Doon ay nakita niya ang mga headline ng mga balita sa internet. Ang Duarte Group ay iniimbestigahan na para sa malawakang money laundering at tax evasion. Ang mga ebidensyang ipinasa ni Helena at Sofia ay nagsisimula ng kumalat. Ang stock market value ng kumpanya ay bumubulusok na parang batong itinapon sa bangin. Tumingin si Ricardo kay Helena na nakatayo lamang sa gilid, tahimik at payapa. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 3 taon, ang tunay na kapangyarihan. Ikaw, ang bulong ni Ricardo, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw at ang abogadong yon. Lumapit si Helena ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang uniforme na katulong ay tila naging isang baluti ng katarungan. Hindi ako ang may gawa nito, Ricardo. Ang sarili ninyong kasakiman ang nagpabagsak sa inyo. Ako? Pinanood ko lang kayong saksakin ang sarili ninyo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang madilim na katahimikan ang bumalot sa lahat. At sa gitna ng dilim, narinig ang isang boses mula sa speakers ng sound system. Isang lumang recording ni Lolo Ben na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Ang yaman na itinayo sa dusa ng iba ay kailanman hindi magiging matatag. Ricardo, ang huling hiling ko ay ang pagbabayad mo sa lahat ng iyong utang. Helena anak, kailangan namin ng pera. Hinahabol na kami ng mga pinagkakautangan namin dahil sa pagbagsak ng mga Duarte. Wala na kaming matuluyan. Kinuha na ng bangko ang bahay natin. Ang boses ni Armando, ang ama ni Helena, ay nanginginig hindi dahil sa lungkot para sa kanyang anak, kundi dahil sa takot para sa sariling balat. Nakatayo siya sa harap ni Helena sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa likod ng mansyon, kasama ang kanyang asawang si Esmeralda, na pilit na humahawak sa laylayan na mamahaling terno ni Helena. Ang ternong suot nito noong gabing gumuho ang imperyo ng mga Duarte. Tiningnan sila ni Helena ng may malamig na mga mata. Noong bata pa siya, ang mga bisig ng kanyang ama ang itinuturing niyang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang mga ngiti ng kanyang ina ang magpapawi sa bawat sakit. Ngunit ngayon, ang nakikita niya sa harap niya ay 2 estranjero, na ang tanging tingin sa kanya ay isang ATM na nawala ng load. Pera? Ang mahinang tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay tila isang haning dumadaan sa mga tuyong dahon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin? Pagkatapos niyo akong ibenta kay Ricardo na parang isang pirasong karne upang mabayaran ang inyong mga utang sa sugal? Anak, nagkakamali ka. Ginawa namin yon para sa kinabukasan mo rin. Ang pagsisinungaling ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha. Akala namin ay mamahalin ka ni Ricardo. Sino ang mag-aakalang magiging ganito siya kalupit?
Huwag na tayo maglokohan, ma. Ang putol ni Helena. Inilabas niya ang itim na notebook ni Lolo Ben at binuksan ito sa isang particular na pahina. Alam ko na ang lahat. Alam kong bago pa man ako ipakasal kay Ricardo, nagkaroon na kayo ng kasunduan. Binigyan kayo ni Ricardo ng 5 milyong piso para kumbinsihin akong pumayag sa kasal. At alam niyo rin na si Ricardo mismo ang nagpakana kung bakit nalugi ang negosyo ni Papa. Pero nanahimik kayo dahil sa pera. Nanigas ang mag-asawa. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Ang bawat paghinga ni Armando ay naging mababaw at ang mga mata ni Esmeralda ay hindi na makatingin ng diretso sa kanyang anak. Helena, kailangan mo kaming intindihin. Wala na kaming ibang paraan noon. Ang utal na sabi ni Armando. Ngumiti si Helena ng mapait. Ang kanyang puso na matagal nang nadurog ay tila wala nang maramdaman kundi ang isang matinding pagod. Intindihin? Naintindihan ko ba ang sarili ko nung gabing iginapos ako ni Ricardo habang kayo ay nagpapakasasa sa pera niya? Naintindihan niyo ba ang apo ninyo na namatay sa loob ng sinapupunan ko dahil sa pagmamaltrato ng pamilyang ito? Wala kayong naintindihan, kundi ang sarili niyo, yung kasakiman. Kumuha si Helena ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa lamesa. Hindi ito puno ng pera, kundi 2 piraso ng bus ticket patungo sa isang malayang probinsya at isang maliit na halaga ng sapat lamang para sa pagkain sa loob ng ilang araw. Ito na ang huling tulong na makukuha niyo sa akin. Ang deklara ni Helena. Ang boses niya ay kasing tigas ng bato. Umalis kayo. Pumunta kayo sa lugar kung saan walang nakakakilala sa inyo. Wag na kayong magpapakita sa akin. Dahil sa susunod na magkita tayo, ituturing ko kayong mga Duarte, mga kaaway na kailangang pagbayarin. Helena, anak mo kami. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ang sigaw ni Armando habang pilit na inaabot ang braso ng anak. Mabilis na umiwas si Helena. Wala na akong magulang. Namatay na sila noong gabing ibenta nila ako. Habang naglalakad palabas ang kanyang mga magulang na may dalang hiya at galit, biglang napatigil si Esmeralda sa pinto. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kakaibang ekspresyon, isughalo ng pagsisisi at takot. Helena, bago kami umalis, may isang bagay ka pang dapat malam, ang tungkol kay Ricardo, ang bulong ng kanyang ina. Ang aksidenteng pumatay sa kapatid ni Ricardo, 10 taon na ang nakalilipas. Ang aksidenteng nagpamanang lahat ng yaman sa kanya. Hindi yon aksidente. May hawak na ebidensya ang papa mo, pero natatakot siyang gamitin ito. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Isang panibagong piraso ng puzzle ang nahulog sa kanyang harapan. Ang misteryo ng kamatayan sa pamilya Duarte ay tila susi sa huling pagbagsak ni Ricardo. Ibigay mo sa akin yan, Helena. Kung hindi, mamamatay kayong lahat dito. Wala na akong pakialam kung mabulok ako sa kulungan, basta hindi mo ako madadala sa impyerno. Ang boses ni Ricardo ay puno ng desperasyon at pagkabaliw. Ang dulo ng kanyang baril ay nanginginig habang nakatutok sa dibdib ni Helena. Ang pawis ay umaagos sa kanyang noo, humahalo sa bakas ng dugo sa kanyang pisingi. Sa likod ni Helena, ang kanyang mga magulang ay nakayakap sa isa't isa, nanginginig sa takot habang ang anino ni Clara ay dahan-dahang gumagalaw sa dilim, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang notebook na ito, Ricardo? Ang notebook na naglalaman ng katotohanan kung paano mo pinatay ang sarili mong kapatid para lang makuha ang mana? Ang tanong ni Helena, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado at matatag. Akala mo ba ay matatakpan ng pera ang lahat ng dumi sa iyong mga kamay? Tumahimik ka! Ang sigaw ni Ricardo. Ngunit bago pa siya makalabit ang baril, isang matalim na liwanag ang kumislap sa hangin. Si Clara ay sumugod. Ang kutsilyo ay nakaturo sa likod ni Ricardo. Ang kanyang muka ay puno ng pagnanasang pumatay, hindi para sa katarungan, kundi para sa kaligtasan. Mamatay ka na, Ricardo! Hindi mo ako makukulong! Akin ang lupa! Akin ang lahat! Isang malakas na tunog ng pagtama ng katawan sa pader ang narinig na mabilis na umiwas si Ricardo at siniko si Clara sa muka.
Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig, lumika ng isang matunog na kalansing sa tahimik na silid. Napasandal si Clara sa sulok, hawak ang kanyang panga, habang ang mga mata ay naniningkit sa galit. Akala mo ba hindi ko alam, Clara? Ang paghalahak ni Ricardo, isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa kanyang sigaw. Akala mo ba ay matatakasan mo ako kasama ang mga titulo ng lupa? Tingnan mong mabuti ang mga papel na ninakaw mo mula sa vault. Kinuha ni Clara ang mga dokumento mula sa kanyang bag at mabilis na binuklat ang mga ito. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawala ng kulay. Ang mga papel ay walang laman, mga blangkong pahina na may tatak lamang ng peke sa gitna. Paano? Ang utal ni Clara. Dahil matagal na silang nasa akin, Clara, ang singit ni Sofia na biglang lumitaw sa pintuan kasama ang dalawang armadong pulis. Ang mga tunay na titulo ay ligtas na nakatabi sa bangko, sa ilalim ng pangalan ni Helena Moreira. Ang bitag na inihanda mo para sa kaibigan ko ay ikaw rin ang nahulog. Nabitawan ni Clara ang mga blangkong papel. Ang kanyang buong katawan ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang pagbubuntis, ang kanyang mga plano kay Basti, at ang kanyang pangarap na yaman ay naglaho na parang usok. At ikaw, Ricardo? Ang pagpapatuloy ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa baril na hawak pa rin ng lalaki. Ibaba mo ang sandata. Napapalibutan na ang buong mansyon. Ang iyong mga magulang, ang iyong mga tauhan, lahat sila ay nasa kustodyanan ng mga otoridad. Wala ka nang matatakbuhan. Tumingin si Ricardo sa paligid. Ang kanyang mga mata ay lumalakbay mula kay Helena patungo kay Sofia at huli sa kanyang sariling mga kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niyo ako makukuha ng buhay. Ang bulong ni Ricardo. Itinutok niya ang baril sa kanyang sariling sentido. Huwag, Ricardo! Ang sigaw ni Helena. Lumapit siya ng isang hakbang, ang kanyang kamay ay nakaabot. Huwag mong piliin ang madaling paraan. Pagbayaran mo ang lahat ng dusa na ibinigay mo sa amin. Mabuhay ka at harapin ang bawat araw na alam mong wala ka ng kahit ano. Yan ang tunay na parusa. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang daliri ay nakalagay sa gatilyo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat. Tila ang bawat segundong lumilipas ay isang taon ng paghihintay. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay lalong lumalakas, papalapit ng papalapit. Hindi siya namatay, Helena. Binuhay ko siya para maging isang tunay na Duarte, hindi para maging katulad mong mahina at talunan. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw, now sa madilim na pasilyo ng lumang kapilya sa dulo ng kanilang lupain. Habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubungang gawa sa tisa, si Helena ay nakatayo sa tapat ng matanda, basang-basa at nanginginig ang buong katawan. Sa mga bisig ni Doña Aurora, may isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog, balot ng isang mamahaling kumot na may burda ng pamilya Duarte. Nanigas ang buong mundo ni Helena. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang dibdib. Ang sanggol, ang anak na iniyakan niya gabi-gabi, ang anak na akala niya ay naging mantsa lamang sa carpet ng mansyon, ay buhay. Ang sakit na itinanim sa kanya ni Doña Aurora ay isang malaking kasinungalingan, isang laro upang tuluyan siyang mawala ng pag-asa habang ang kanyang sariling dugo ay ninanakaw mula sa kanya. Hayop ka. Paano mo nagawa iyon sa sarili mong apo? Ang tanong ni Helena. Ang boses niya ay halos hindi lumalabas dahil sa tindi ng emosyong nanunuot sa kanyang lalamunan. Pinanood mo ako magdusa. Pinanood mo akong kuskusin ang dugo sa sahig habang alam mong buhay ang anak ko. Apo? Hindi ko ituturing na apo ang bunga ng isang mahirap na katulad mo, ang bulyaw ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo sa gitna ng dilim. Kinuha ko siya dahil kailangan ng pamilyang ito ng tagapagmana. Isang bata na lalaking ayon sa aking kagustuhan, hindi ayon sa iyong kahinaan. Ang dugo na nakita mo sa mansyon, dugo yun ng hayop na ipinahid ko sa'yo habang wala kang malay. Masyado kang maniwala sa sarili mong drama, Helena. Isang matinding panging-inig ang gumapang sa mga kamay ni Helena.
Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat sandali ng kanyang pagluluksa, ang bawat gabing ninais niyang mamatay na rin upang makasama ang kanyang anak, ay bahagi lamang ng isang malupit na biro ng matandang ito. Dahan-dahang lumapit si Helena. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ng kapilya ay tila paglapit sa kailaliman ng impyerno. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, narinig niya ang isang mahinang iyak, isang maliit na tunog na tila isang himig mula sa langit. Ang sanggol ay nagising. "Ibigay mo sa akin ang anak ko," ang utos ni Helena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon lamang sa bata. "Huwag kang lalapit! Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit ang bangkay niya!" Ang banta ni Doña Aurora habang itinatago ang bata sa kanyang likuran. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng lason mula sa kanyang bulsa. "Kung hindi mapapasa akin ang hinaharap ng mga Duarte, walang sinumang makikinabang dito." Sa sandaling yon, ang katahimikan sa loob ng kapilya ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Ang tulog ng kulog sa labas ay tila isang hudyat ng paparating na katapusan. Tumingin si Helena sa mga mata ni Doña Aurora at nakita niya ang isang babaeng wala nang mawawala. Isang reynang nawala ng kaharian at handang sunugin ang lahat bago siya tuluyang bumagsak. "Gawin mo!" Ang hamon ni Helena, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng kamatayan. "Patayin mo siya. Pero tandaan mo, Aurora, sa oras na gawin mo yan, hindi ka lang mamamatay bilang isang kriminal. Mamamatay ka bilang huling Duarte na pumatay sa sariling lahi. Magiging abo ang lahat ng ipinaglaban mo." Napatigil si Doña Aurora. Ang kanyang kamay na humahawak sa bote ay nanginginig. Ang pagmamataas ng mga Duarte ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya, at ang ideya ng tuluyang pagkaputol ng kanilang lahi ay tila isang mas matinding parusa kaysa sa kulungan. Ang bawat patak ng gasolina sa malamig na sahig ng kapilya ay tila tunog ng orasa na bumibilang sa huling hantungan ng mga Duarte. Nanggangamoy ang buong paligid ng matapang na likidong nakalalasing sa pandama. Ang bawat kumpas ng kamay ni Ricardo habang isinasaboy ang gasolina ay tila isang ritual ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng katinuan, puro galit at kawalan ng pag-asa ang mababasa sa kislap ng mga ito. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa labas, ang loob ng kapilya ay naging isang piitang puno ng tensyon. "Ricardo, itigil mo ito! Ang anak natin ay nasa bisig ng nanay mo!" Ang hiyaw ni Helena, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot para sa sanggol. "Huwag mong hayaang madamay ang inosenteng bata sa kasalanan ninyo." "Anak? Walang anak! Walang Duarte na dapat matira!" Ang sagot ni Ricardo. Ang kanyang pagtawa ay nakakakilabot at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Lahat tayo ay magiging abo, Helena. Dito tayo nagsimula, dito rin tayo matatapos." Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Aurora ay nanatiling nakatayo sa tabi ng altar. Mahigpit na yakap ang bata. Ngunit sa halip na takot, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang anak na si Ricardo, ang kaisa-isang lalaking inasahan niya magpapatuloy ng kanyang imperyo. "Sige, Ricardo, sindihan mo." Ang hamon ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay kalmado na tila nagaanyaya ng kamatayan. "Sindihan mo ang apoy para matapos na ang lahat. Pero bago mo gawin yan, gusto kong malaman mo ang isang bagay na itinago ko sa'yo sa loob ng 10 taon. Napatigil si Ricardo, ang kanyang kamay na may hawak na lighter ay nanginginig sa hangin. "Anong sinasabi mo, Ma?" "Ang kapatid mo, si Rafael." Ang panimula ng matanda, habang dahan-dahang inilalapag ang bata sa ibabaw ng altar na parang isang iaalay. "Hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Sinadya kong ipamuka sa'yo na ikaw ang may kasalanan sa aksidenteng yun, para habang buhay kang maging sunod-sunuran sa akin. Para bawat sentimong kikitain mo, bawat desisyon mo, ay dadaan sa kamay ko dahil sa tindi ng iyong konsensya." Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang lighter na hawak niya ay halos mahulog mula sa kanyang mga daliri. "Ano?
Pinaniwala mo akong kriminal ako para lang kontrolin mo ang buhay ko? Iyon ang tanging paraan para hindi ka maging katulad ng tatay mong mahina, ang bulyaw ni Doña Aurora. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang baliw na may hawak na gasolina. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Habang nagtatalo ang mag-ina, dahan-dahang gumapang si Helena patungo sa altar. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang anino sa dilim. Hindi iniinda ang hapdi ng sugat sa kanyang binti at ang amoy ng gasolina na nakahihilo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sanggol. Sa bawat segundong lumipas, ramdam niya ang bigat ng tadhana. Nang maabot niya ang paanan ng altar, mabilis niyang kinuha ang sanggol at niyakap ito ng buong higpit. Ang init ng katawan ng bata ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ngunit sa kasama ang palad, narinig ni Ricardo ang pagkilos ni Helena. "Walang aalis!" ang sigaw ni Ricardo habang mabilis na binuksan ang apoy ng lighter. Ang maliit na liyab ay tila isang dambuhalang halimaw sa gitna ng dilim. "Kung hindi ako naging malaya sa buhay na ito, sa apoy na lang tayo magsasama-sama." Itinapon ni Ricardo ang lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang apoy ay gumapang na mabilis, tila isang gutom na ahas na lumalamon sa bawat madaanan nito. Ang pulang liwanag ay tumama sa mga pader ng kapilya, lumilika ng mga nakatatakot na anino. Helena, tumakbo ka na? Ang biglang sigaw ni Doña Aurora. Isang bagay na hindi inaasahan ni Helena, ang matanda ay humarang sa pintuan, pilit na itinutulak ang mabigat na trangka upang hindi ito tuluyang sumara dahil sa init ng apoy. "Iligtas mo ang bata! Iligtas mo ang huling dugo ng mga Duarte!" Ang apoy na tumupok sa kapilya ay tila ang impyernong lalamon sa lahat ng pait ng nakaraan. Ngunit ang abo nito ay hindi sapat upang linisin ang dumi sa aking mga kamay. Nakahandusay si Helena sa basang damuhan. Ang kanyang katawan ay tila isang sirang manika na wala ng lakas. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng usok at gasolina. Ngunit ang kanyang mga bisig ay nananatiling nakakulong sa maliit na katawan ng kanyang anak. Ang bata ay tumigil na sa pag-iyak, tila pagod na rin sa gulo ng mundong kanyang kinalakihan sa loob ng iisang gabi. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay dahan-dahang lumapit. Ang liwanag mula sa nasusunog na gusali ay tumatama sa kanyang mukha. Si Gabriel. Hawak niya ang itim na notebook. Ang pabalat nito ay may bakas ng alikabok at init. "You did it, Helena. Wala na ang kapangyarihan ng mga Duarte. Ang apoy na yan ang huling hantungan ni Ricardo at Doña Aurora." Ang boses ni Gabriel ay malalim, walang emosyon, tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. "Bakit nasa iyo yan?" Ang mahinang tanong ni Helena. Pilit niyang iniangat ang kanyang ulo. "Akala ko ay nasunog na ang lahat sa loob." "Hindi ito basta notebook, Helena," ang sabi ni Gabriel habang binubuklat ang huling pahina. "Ito ang freedom deed na inihanda ni Lolo Ben para sa iyo. Alam niyang darating ang gabing ito. Ang lahat ng kumpanya, ang lahat ng lupain na kinuha nila sa pamilya mo, ay nakapangalan na sa iyo sa oras na mawala ang mga Duarte. You are now the sole owner of the Duarte Empire." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Helena. Ang yaman na pumatay sa kanyang anak, ang yaman na sumira sa kanyang pamilya ay kanya na ngayon? Isang malupit na biro ng tadhana. Ang katarungan ay dumating sa anyo ng ginto na nabahira ng dugo. Mabilis na dumating ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa paligid. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang apoy, ngunit alam ng lahat na wala nang matitira sa loob. Ang kapilyang iyon ay naging kabao ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Inalalaya ni Gabriel si Helena na tumayo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Helena si Sofia na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha ng abogado ay puno ng luha at relief. "Helena! Oh God, you're safe!" ang sigaw ni Sofia habang niyayakap ang kaibigan. "Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Ang kaso laban sa mga Duarte ay selyado na. Wala nang makakapanakit sa'yo." Tumingin si Helena sa nasusunog na kapilya.
Sa gitna ng dambuhalang apoy, tila nakita niya ang anino ni Ricardo. Hindi ang halimaw na nanakit sa kanya, kundi ang lalaking minahal niya noong simula. Isang huling paalam sa isang pag-ibig na naging lason. "Judgment night is over, Sofia," ang bulong ni Helena. "Pero ang parusa ko ay na yun palang magsisimula. Ang mabuhay na may dalang alaala ng gabing ito." Dinala si Helena sa ambulansa upang masuri. Habang nakaupo siya sa loob, suot ang isang puting kumot, pinagmamasda niya ang kanyang anak na mahimbing na ngayong natutulog. Ang bata ay walang kamalay-malay na siya, ang huling bunga ng isang nawasak na imperyo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pulis ang lumapit kay Helena. Ang mukha nito ay seryoso. Ma'am Morera, may kailangan po kayong malaman, ang sabi ng pulis. Marecover na namin ang labi ni Doña Aurora sa tapat ng pintuan. Pero si Ricardo, wala ang katawan niya sa loob ng chapel. Nanigas ang buong katawan ni Helena. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay tila naging yelo. Hindi pa tapos ang ulan at hindi pa rin natatapos ang daloy ng malupit na tadhana sa pamilyang ito. Ang bawat salita ng pulis ay tila mga patalim na muling humihiwa sa sugatang puso ni Helena. Hindi sapat ang apoy, hindi sapat ang pagsabog. Si Ricardo ay tila isang sumpa na tumutangging maglaho. Sa loob ng ambulansya, niyakap ni Helena ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Alam niya kung saan pupunta si Ricardo. Alam niya ang takbo ng isip ng isang taong wala nang mawawala. "Gabriel, kailangan natin pumunta sa terminal ng boss." Ang boses ni Helena ay gumaralgal, ngunit puno ng determinasyon. "Doon ko pinapunta ang mga magulang ko. Kung nalaman ni Ricardo ang tungkol sa ebidensya ng pagpatay niya kay Rafael, hindi niya sila hahayaang mabuhay." "Delikado, Helena. Hayaan mo ang mga pulis ang gumawa niyan." Ang pigil ni Gabriel habang hawak ang kanyang braso. "Hindi, Gabriel. Ako ang nagsimula nito, ako rin ang tatapos." Ang sagot ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panibagong lakas. "Hindi na ako ang babaeng iginigapos sa sahig. Ako na ang maglalagay ng gapos sa kanya." Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Gabriel. Ang biyahe patungo sa terminal ay tila isang karera laban sa kamatayan. Ang bawat kislap ng kidlat sa madilim na langit ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kalsadang basang-basa ng ulan. Pagdating nila sa terminal, ang paligid ay tahimik at abandonado dahil sa tindi ng bagyo, maliban sa isang lumang van na nakaparada sa pinakamadilim na sulok. Doon, sa ilalim ng isang kumukurap na ilaw, nakita ni Helena si Ricardo. Duguan ang kanyang damit, ang kanyang muka ay tila isang bungo na binalutan ng balat, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatutok ang baril sa kanyang amang si Armando na nakaluhod sa semento. Si Esmeralda naman ay nakasandal sa pader, humihikbi ng walang tunog. "Ibigay mo sa akin ang dokumento, Armando! Nasaan ang ebidensya?" ang sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabaliw. "Bitawan mo sila, Ricardo!" ang sigaw ni Helena habang bumababa ng sasakyan. Dahan-dahang lumingon si Ricardo. Ang isang mapait at nakakatakot na niiti ay sumilay sa kanyang mga labi. "Nandito na ang aking mahal na asawa. Nandito na ang babaeng nagnakaw ng lahat sa akin." "Wala akong ninakaw sa iyo, Ricardo. Pinili mong itapon ang lahat para sa iyong kasakiman," ang sabi ni Helena habang dahan-dahang lumalapit. Inilapag niya ang sanggol sa loob ng sasakyan ni Gabriel at hinarap ang kanyang asawa ng walang takot. "Ang ebidensyang hinahanap mo, wala sa kanila yon, nasa akin. Ibigay mo sa akin at hahayaan ko silang mabuhay," ang banta ni Ricardo. Ang kanyang daliri ay nakakapit na sa gatilyo. "Wala kang mapapala sa ebidensyang yon, dahil alam na ng buong mundo ang katotohanan." Ang pagpapatuloy ni Helena. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng ulan. Si Sofia ay nasa himpilan na ng telebisyon. Ang file ni Lolo Ben ay kasalukuyan ng ipinapalabas sa balita. "Kahit patayin mo kaming lahat dito, ikaw pa rin ang talunan. Ikaw pa rin ang mamamatay na isang kriminal. Isang mamamatay tao ng sariling kadugo." Isang malakas na tunog ng pagkulog ang yumanig sa buong terminal.
Napatitig si Ricardo sa malayo. Tila ngayon lang, pumasok sa kanyang isip ang tindi ng kanyang kinasadlakan. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Ang baril ay dahan-dahang bumaba mula sa ulo ni Armando. Tapos na ang laro, Ricardo, ang bulong ni Helena. Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka ng ina, wala ka ng kumpanya, at wala ka ng asawa. Ang tanging natira sa'yo ay ang iyong mga kasalanan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang sumugod ang mga pulis mula sa likuran ng mga gusali. Ibaba ang sandata! Ricardo Duarte, sumuko ka na? Nuit sa halip na sumuko, tumawa ng malakas si Ricardo. Isang tawa na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay Helena sa huling pagkakataon. Kung hindi ako magiging masaya, Helena, sisiguraduhin kong hindi mo rin ako malilimutan. Lumipas ang 3 taon. Ang matinding unos na minsan yumanig sa buhay ni Helena ay dahan-dahang napalitan ng malamig at payapang simoy ng hangin sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Dito, malayo sa ingay at dumi ng syudad, itinayo ni Helena ang bahay ng pag-asa, isang kanlungan para sa mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso at pang-aalipusta. Ang yaman ng mga Duarte na iniwan sa kanya ni Lolo Ben ay hindi niya ginamit sa karangyaan. Ginawa niya itong tulay upang magbigay ng panibagong buhay sa mga taong nawala ng pag-asa. Nakatayo si Helena sa balkonahe ng kanilang tahanan habang pinagmamasdan ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Benjamin na masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang kanyang inang si Esmeralda. Ang kanyang ina, na matagal nang nagsisi sa mga nagawang pagkakamali, ay nagsisilbi na ngayong isang mapagmahal na lola, pumabawi sa bawat sandaling nasayang sa kasakiman o nakaraan. Mommy, look at the butterfly! Ang masayang sigaw ng bata habang itinuturo ang isang dilaw na Projapati na lumilipad sa gitna ng mga bulaklak. Napang-iti si Helena, isagtunay at bukal sa pusong iiti na matagal na nawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya at niliyag ang kanyang anak. Sa bawat tingin niya sa mga mata ni Benjamin, nakikita niya ang patunay na ang buhay ay laging may paraan upang magsimula muli, gaano man kabigat ang dusa ng nakaraan. Helena! Ang boses ni Sofia mula sa pintuan. May hawak itong mga papeles at isang baso ng mainit na tsaa. Kagagaling ko lang sa korte. Ang apela ng kampo ni Ricardo ay tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema. Mabulok na siya habang buhay sa bilangguan, kasama ang kanyang mga alaala. Tumango si Helena ng dahan-dahan. Walang galit, walang pait, at walang galak sa kanyang puso nang marinig ang balita yon. Ang lalaking minsang sumira sa kanyang mundo ay wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang karma ay gumawa na ng sariling paraan upang singilin ang lahat ng utang. Kumusta naman ang lagay niya sa loob? Ang mahinang tanong ni Helena. Ayon sa report ng warden, wala siyang sinasabi araw-araw kundi ang pangalan mo? Ang sagot ni Sofia. Pinagsisisihan niya ang lahat, pero masyado nang huli. Ang tanikala na ginamit niya para igapos ka nun ay siya na yung nakagapos sa sariling niyang kaluluwa. Lumapit si Gabriel mula sa halamanan. May dalang isang bungkos na mga puting rosas. Inialay niya ito kay Helena nang may matamis at tapat na ngiti. Sa loob ng 3 taon, nanatili si Gabriel sa tabi ni Helena. Hindi upang magmadali sa isang bagong relasyon, kundi upang maging isang matatag na pader na nagpoprotekta at nagmamahal sa kanya habang dahan-dahan siyang naghihilom. Para sa iyo, Helena, ang bulong ni Gabriel, at para sa alaala ng mga taong nagsakripisyo upang makarating ka rito. Kinuha ni Helena ang mga bulaklak at inilagay ang mga ito sa paanan ng isang maliit na bantay o sa garden, an memorial para kay Lolo Ben at sa kanyang amang si Armando, na ibinigay ang sariling buhay upang iligtas siya. Pinikit ni Helena ang kanyang mga mata habang dinarama ang init ng araw sa kanyang pisngi. Sa kanyang puso, nahanap na niya ang pinakamahirap na bagay na makamit sa mundong ito. Ang patawarin ang sarili at ang pakawalan ang galit sa mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasalanan, kundi ang pagpili na huwag nang maging alipin ng nakaraan. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, tiningnan niya si Gabriel, si Sofia,
ang kanyang ina at ang kanyang anak. Ang tanikala ng dusa ay tuluyan ng naputol. Sa ibabaw ng mga abo ng kataksilan at paghihiganti, isang magandang bulaklak ng pag-asa ang buong siglang namumukadkad sa ilalim ng isang bagong umaga.